Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nababatid ang galaw ni Ivory, itinaas din ni Aaron ang kanyang mga mata sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi napigilan ng Aaron na sumimangot. Daan-daang metro sa labas ng bintana, ang pulang ulap ng dugo sa tuktok ng lumang lungsod ay nagsunog sa halos kalangitan, na nagpaparamdam sa mga tao na parehong malungkot at nakakatakot. Anong problema? Napansin din ni Qinglong ang pagkakaibang ito at sinabi sa kakaibang boses. Sunod-sunod ding bumangon si Pangolin, Soyan at iba pa at tumingin sa pulang ulap. Nagkaroon ng hindi masabi na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa bawat puso. Sumimangot si Suziwo, biglang bumangon, tumingin sa pulang ulap, at mabilis na naglakad patungo sa bintana. Saglit, mukhang marangal at walang imak si Suziwo. Hindi nagtagal bago bumulong si Suziwo, iyan ang hari ng Yuming. Ang hari ng Yuming. Sumimangot si Ivory. Tumango si Suziwo, oo, ang ganap na master ng Yuming City, at maging ang pangalan ng Yuming City ay ipinangalan sa kanya. Makinig sa iyo, ang kanyang lakas ay dapat na napakalakas. Tumingin si Qinglong sa pulang ulap. Sino ang maaaring mangibabaw sa isang panig sa mundo ng pagpatay ng angkan ng demonyo ay hindi natapakan ang mga bangkay ng 10,000 katao upang umakyat sa trono. Sumang-ayon ang Aaron. Tulad ng daan ng leon, siya ay nasa posisyon ng hari o namatay sa daan ng hari. Ginugol nila ang kanilang mga buhay sa pakikipaglaban, maaaring hinahamon ang iba o hinahamon ng iba. Sa makatuwid, sa gayong mundo, ang lungsod ng Yuming ay maaari pa ring maging matatag ngayon. Kailangang taglay ng hari ng Yuming ang kanyang husay ng hari. Hindi, pupunta siya para makipag-ayos sa atin. Sumimangot ang Pangolin. Umiling si Suziwo. Ang paggising ng mga pulang ulap ay nangangahulugan lamang na galit ang hari ng Yuming, ngunit hindi siya sigurado kung sino ang kanyang pinupuntirya. Ngumiti si Aaron, kung maaari nating hayaan ang isang Yuming King na harapin ito mismo, ipinapakita nito na napakahusay din natin. Magpahinga ka ng mas maaga at pumunta sa kalsada bukas. With that, hinawi ni Aaron ang mga kurtina at lumingon sa kanyang kwarto. Nang makitang napaka-relax ng Aaron, nagkatinginan ang mga tao. Siguro tama ang Aaron. Ang paggising ng pulang ulap ay talagang walang ibig sabihin. Ivory, ibalik mo si Nayaner sa bahay para makapagpahinga. Sa sobrang tagal ng trabaho niya, hindi pa siya matanda at baka hindi na niya kayanin. Tumingin si Chen Shuang kay Ivory at mamulong. Sumimangot si Ivory, ngunit tila hindi ito isinasapuso ng lahat. Hindi siya makapag-aral ng masyadong malalim. Tumingin siya kay Han Nayan. Pagod talaga siya. Sa wakas ay tumango siya at dinala si Han Nayan pabalik sa kanyang silid. Sa sala, tumango ang mga natitirang tao at bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Gayunpaman, makalipas lamang ang 100 minuto, maraming tao ang nagtipon sa sala. Nagkatinginan sila ng masama at ngumiti. Tahimik silang bumalik sa sofa na parang may hinihintay. Sa kwarto ni Aaron, nakahiga si Aaron sa kama. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang banal na kamalayan ay nakalatag na daan-daang metro ang layo mula sa buong gusali. Hanggat may hangin at damo, hindi niya matatakasan ang pananaw ni Aaron. Bagamat sinabi niyang hindi siya nag-aalala, naunawaan ni Aaron na ang biglaang pulang ulap ay nasa lahat ng dako, at ang tinatawag na paggising ng hari ng Yuming, paanong ito ay nagkataon lamang. Lalo na sa lipunan ng batas ng gubat, paano magkakaroon ng lugar ang mga pulaka at pagong na walang tangon ng mas malalakas na tao. Patay na sila at lumipat doon. Hindi pa ba obvious yun? Kaya lang gusto niyang gugulin si Ivory. Halos sa oras na ito,
10,000 mandirigma ang nagsimula mula sa lumang kastilyo at mabilis na sumugod mula sa lahat ng mga kalsada patungo sa mga bahay sa lungsod na parang baha. Itong grupo ng mga tao, ang kapal ng team at ang haba ng team, kahit tignan lang nila, manhid na ang anit. Sa malawak na pangkat na ito, ang isang pulang sinaunang kahoy na sedan na upuan ay lubhang kaakit-akit. Ang palamuti nito ay hindi maluho, ngunit ito ay napakalaki. Sa itaas, malayang nakahiga ang matabang lalaki, nanginginig ang buong tao, mabuti ang espiritu, at may nakasabit na sirang korona sa kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, biglang iminulat ni Hans Hansen ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Ito, mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa sofa na kanina pa naghihintay. Dapat matagal na silang naghintay. Nang lumabas si Aaron, isang grupo ng mga tao ang tumayo at pupunta na sana sa ganitong paraan, ngunit ikan-away ni Aaron ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tahimik siyang tumingin sa pintuan ni Ivory. Ang pinto ni Ivory ay sarado at walang gumagalaw dito, na naging dahilan upang makahinga si Aaron. 3,000, matagal ka na naming hinihintay para pag-usapan kung ano ang gagawin. Mukhang may pagbabago sa syudad ngayon. Lumapit si Qin Shuang ng ilang hakbang at tahimik na sinabing may pag-aalala. Siguradong dumating sila para sa atin. Tumango rin si Qinglong. Lalong nag-aalala ang mukha ni Su Ziwo. Kung alam ko lang na hindi ako dapat pumunta rito, maaaring habang buhay na akong namatay sa labas ng lungsod, ngunit magiging 10 kamatayan at walang buhay ang magalit sa hari ng Yuming sa lungsod, so ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi din ni Soyan. Ano ang dapat kong gawin? Aaron nakahiga lang sa kama. Bagamat ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpahinga, sinusuri ng kanyang banal na kamalayan ang mga tao, at hindi tumigil ang kanyang pag-iisip. Sa kaso ng digmaan, iniisip ni Hansani ang kaligtasan ni Ivory at ng iba pa. Ito ay malinaw na hindi isang pangmatagalang plano upang manatili sa bahay. Maaaring ibigay ng amo sa ibaba ang kanyang sarili ng pinakamagandang silid ng libre dahil nakapatay siya ng mga pulaka at pagong. Makakabalik din siya sa isang iglap dahil sa pagdating ng hari ng Yuming. Ito ay hindi pangkaraniwan, kaya't ang pagtira sa kanyang silid ay katumbas ng pagpayag sa mga tao na manghuli ng mga pagong sa isang garapon noong panahong iyon. Bumalik muna kayong lahat sa 8 kaparangan na Tianshu, at tinutulungan ako ng Pangolin na dalhin ang Tianshu sa isang ligtas na lugar. Paano ang 3,000 mo? Agad na sabi ni Qin Shuang. Ang Yuming City ay ang hari ng Yuming, kaya pagkatapos ng aksidente, ang Yuming City ay dapat naganap na sarado, at kailangan kong labanan sila hanggang sa dulo. Gayunpaman, sadyang sisirain ko ang linya ng depensa para sa iyo. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, Pangolin, lalabas ka ng lungsod kasama si Tianshu, alam mo ba? Malamig na sabi ni Aaron. Haharapin mo ng mag-isa ang hari ng Yuming. Kahit may kakayahan ka ulit, Batang Zia. Katumbas ito ng kamatayan. At ano ang aklat ng langit? Nagmamadaling sabi ni Su Ziwo. Si Qin Shuang ay lubhang nababalisa, ngunit hindi siya nagsalita, dahil alam niya na kung ang sitwasyon ay hindi masyadong mapanganib, ang Aaron ay hindi kailangang magsinungaling kay Ivory at sabihing wala ito. Ito ay dapat na 1 oras ng buhay at kamatayan para sa kanya upang suportahan si Ivory. Sinong nagsabing mag-isa lang ako? Ngumiti ng malumanay si Aaron. Mga taong tinitingnan mo ako, tinitingnan kita, ngunit lahat sila ay pumapasok sa aklat ng langit. Maging ang mga Pangolin ay nagdadala ng mahahalagang gawain. Sino ang makakatulong sa Aaron? Sa harap ng mga tanong ng lahat, hindi sila sinagot ng Aaron, ngunit tumingin muli sa Pangolin, na may napakatindi na mga mata. Kahit na wala siyang salita, hindi naintindihan ng Pangolin kung anong uri ng gawain ang ibinigay ni Aaron sa kanyang sarili. Sa aklat ng langit, mayroong hindi mabilang na buhay dito. Kapag ang bagay na ito ay ipinasa sa Pangolin, hindi na kailangang sabihin kung ano ang ibig sabihin nito. Tumango si Pangolin, tinapik ang dibdib at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Bagamat wala akong seryosong bagay, ang ibibigay mo sa akin sa pagkakataong ito, maliban kung mamatay ako, ay ganap na makukumpleto. Ginagarantiyahan ko ang aking buhay. Tumango si Aaron at tumingin sa karamihan, well, wala nang kalokohan. Pasok ka,
Bumagsak ang boses, sa nagulat na mga mata ni na Qinglong, Su Ziwu at Lu, at sa kalmado ni na Qin Shuang at Su Yan, sa paggalaw ng Hansan Bawang Tianshu, nawala ang kanilang figure sa lugar, pagkatapos ay dumating si Aaron sa silid ni Ivory at marahang binuksan ang pinto, habang nakabukas ang kanyang mga mata, ipinikit ni Ivory ang kanyang mga mata at pinakinggan ang mga yapak ni Ivory na palapit ng palapit, then she felt Aaron kiss her face and Han Nian's face, tahimik na pamatak ang mga luha niya. Paano malilinlang ng mga kasanayang ito ng Aaron si Ivory, basta, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at nawala din sa pwesto sina Ivo at Hanian, huminga ng mahabang hininga, ibinigay ni Aaron ang makalangit na aklat sa pangolin, at tumango sila sa isa't isa sa dilim, sa labas ng bahay, ang hukbo ay idiniin, na napapalibutan ng gusali, bago sumigaw ang taong grasa na si Aaron, sa oras na ito, sa taas ng gusali, sa tuktok ng atek, sa ilalim ng ulap ng dugo, bahagyang umihip ang malamig na hangin, at isang tao ang nakatayo sa bubong. Bagamat walang masyadong aksyon, siya ay mayabang at mayabang. Sumimangot ang matabang lalaki, malamig na uminom, at tumunog na parang isang malakas na kampana, ikaw si Aaron. Sa ilalim ng light sweeping house ng Aaron, ang mga mandirigma ay parang mga langgam. Pagtingin sa paligid, hindi niya tinanggap ang ibaba, eksaktong, Little Terran, natanong mo na ba ako para sa gulo sa aking Yuming City? Malamig na sabi ng matabang lalaki. Ngumiti si Aaron ng mapanlate at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga ganoong tao para magpaliwanag, dahil halatang walang epekto ang paliwanag, dumating ka para ipaghiganti ang palaka at ang pagong. Nakasalalay pa rin sa amo ang pagpalo ng aso. Parehong ang palaka at ang pagong ay nasa ilalim ng iyong sariling mga kamay. Pinatay mo ang aking mga tao, ngunit tinanong mo lang kung hindi mo ako masyadong pinapansin. Malamig na sabi ng matabang lalaki. Aaron disdained to smile, wag na nating pag-usapan ang chismis. Sa angkan ng demonyo mo, kailangan mo pa bang humanap ng dahilan para pumatay? Kung gusto mo lumapit sa akin, pwede kang lumapit sa akin. Bakit kailangan mo ng marami, ng kalokohan? Pagkarinig ng mga salita ni Aaron, natural na tuwang-tuwa ang taong grasa. Bagamat ang angkan ng demonyo ay pumapatay lamang, ang Terran ay madalas na bumibili at nagtitinda sa kanila, kaya't kailangan niyang tumira sa kanila sa lahat ng oras, ngunit hindi ko naisip na ang Aaron ay malutong, na eksakto kung ano ang gusto niya. Ang yabang mo. Ngayon, tuturuan kita kung paano maging lalaki sa pamilya ng demonyo. Terra, boom. Sa pag-ungol ng taong matabang, ang kampyon na parang tubig ay hindi sumagot, ngunit itinago ni Chi-Chi ang kanyang sibat sa lupa, na gumawa ng malaking pagkabigla sa buong gusali sa halos 1,000 metro. Iba sa mundo ng mga tao, bagamat sarado ang mga pintuan ng mga bahay sa paligid ng gusaling ito, makikita mo pa rin ang lahat ng uri ng mga mata na sumilip sa parang mula sa lahat ng uri ng mga bitek. Ngumisi si Aaron at walang pakialam. Ang susunod na segundo, ang buong kamay sa kalangitan apoy moonwheel, na may hawak na isang jade sword, tumalon pababa. Patayin. Itinuro ng matabang lalaki si Han 31 gamit ang kanyang mga kamay, at 10,000 mandirigma ang sumugod sa isang iglap. Sa tunog ng pag-abot ng mga armas sa pagitan ng dalawang panig, isang madugong labanan ang opisyal na nagsimula. Ang Aaron ay gumalaw na parang kulog. Bagamat nag-iisa, para siyang dragon na pumapasok sa dagat at nagwawalis sa buong dagat ng mga mandirigma. Sa loob ng ilang sandali, dumaan ang Aaron sa isang siksik ang pulutong ng mga mandirigma. Ang apoy sa kalangitan ay nagninangas at ang gulong ng buwan ay paikot-ikot. Para sa isang oras, ang hangin at apoy ay pasulpot-sulpot at ang sirkulasyon ay tuloy-tuloy. Sa kabilang dulo, ang hindi mabilang na mga mandirigma ay biglang gumalaw, bumuhos sa Aaron na parang tubig. Nagkaroon ng kulog sa patag na lupa at naglabasan ang mga paputok. Ang Aaron ay nagdala ng enerhiya sa kanyang mga kamay at sumabog sa lahat ng dako, kaya't ang gabi sa ilalim ng pulang ulap ng dugo ay naging medyo maliwanag. Mabangis ang anak na ito, nakaupo sa mahogany chair, hindi napigil ang mapangiti ng matabang lalaki. Sa tabi ng upuan, ang lalaking kanina pa nagulat ng kanyang apelyido ay yumuko at mamulong, kaunti lang ang tao, sa loob ng maraming taon, ang mga tao sa idiniin ng Central Plains ang aming pamilya ng demonyo sa sulok ng piyanan sa dulong Hilaga. Mula noon, hindi na sila makakatuntong sa Central Plains. Ito rin ay dahil kahit na ang pamilya ng tao ay mukhang maliit,
Ito ay naglalaman ng malaking enerhiya. Sabihin mo sa akin na, magpatuloy at bigyang prioridad ang mga nabubuhay. Gusto kong pag-aralan kung bakit ang maliit na katawan na ito ay maaaring mangibabaw sa mundo ng mas mahusay kaysa sa aking angkan ng demonyo, nakangiting sabi ng matabang lalaki. Sword Array. Halos nang matapos ang taong grasa, lumipad si Aaron palayo sa karamihan. Ang Jade Sword ay pumailan lang sa langit at naging 10,000 espada. Kalaunan, ang espada ay nahulog na parang isang bituin at bumagsak na may 10,000 espada ang umatake. Lahat ng armor men sa paligid ng Aaron ay tumama sa espada, naging itim na usok at naglaho sa himpapawid. Gayunpaman, kahit na 10,000 espada ang nahulog, mayroon pa ring tuloy-tuloy na agos ng armor men na papalapit at pinupunan sa isang iglap ang bakante ng, ang mga patay na mandirigmang iyon ay tumingin sa paligid. Si Aaron ay sumimangot kahit na isinakripisyo niya ang Xuanyuan Sword Array na itinuro ni Lu Roxen. Ang epekto ay tila hindi as good as expected. Para sa mabigat na mukha ni Aaron, hindi napigil ang tumawa ng matabang lalaki sa upuan ng mahagani. Malinaw, ang kamangmangan ng Aaron sa kanilang mga mata ay tila inaasahan. Sa oras na ito, pinipigilan din ni Aaron ang kanyang hininga. Ilang sandali pa, bigla siyang nakakita ng mali, hindi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!